senyales na may paparating na swerte sa buhay mo. Sign number 1. Kapag pinamumugara ng paniki ang iyong tahanan. Pinaniniwala ang darating ang swerte sa iyong buhay kung nakapaligid ang panike sa iyong tahanan, napaliligiran nito ang iyong bahay, o di kaya ay napapansin mo na parang dumadami ang panike sa iyong paligid. Pinaniniwalaang ang panike ang isa sa mga powerful indication ng isang miyembro ng pamilya ay magiging isang tagapagmana. Naniniwala ang mga Chinese sa abundant wealth. Kapag ang 5 panike ay nagpa-form sa pabilog na hugis, ay pinaniniwala ang popular na disenyo ng paintings, furniture, at meron din itong ceramic. Naniniwala rin na ang mga panike ay naninirahan lamang sa mga masuswerte at maaaliwalas na lugar sapagkat ang mga panike ay may sensitibong pang-amoy. Kaya kung namamalagi ang panike sa inyong tahanan, asahan mong may darating na swerte sa buhay mo. Sign number 1. Kapag pinamumugara ng panike ang iyong tahanan o ang iyong kapaligiran, kung dumadalas kang makakita ng mga panike. Sa umpisa ay baka matakot ka, pero tandaan na sa mga Chinese, isang senyales ito ng paparating na swerte at kayamanan. Sign number 2. Kapag nakita mo ang inisyal ng pangalan mo sa sapot ng gagamba. Nangangahulugan na siswertehin ka sa iyong buhay kapag nakita mo ang inisyal ng iyong pangalan sa sapot ng gagamba. Ito raw ay swerte sapagkat hindi mo nga naman ito makikita araw-araw. Nangangahulugan rin ito ng good luck forever. Lahat ng pangarap mo ay matutupad at lahat ng mga balakid sa buhay ay mawawala. Katulad daw ng isang gagamba, maaakit at mapapalapit sa iyo ang pera nang hindi mo na kinakailangang magpursigi masyado. Kumbaga ay nadadapo na lang sa sapot ng buhay mo ang swerte. Kaya kung gusto mong swertehin ay ipagdasal mong iukit ng gagamba ang iyong inisyal sa kanyang sapot. Pero tandaan, pamahiin lamang ang mga ito. Ikaw at ikaw pa rin ang gagawa ng swerte sa buhay mo. Sign number 2, kapag nakita mo ang inisyal ng pangalan mo sa sapot ng gagamba. Sign number 3, kapag nakatagpo ka ng ahas sa daan. Sinasabi na ito ay ang isa sa mga pinakapopular na senyales na ikaw ay saswertehin sa buhay kung ang pagtatagpo ay sa iyong garden, sa labas ng bahay o kaya ay sa gubat. Ang ibig sabihin raw nito ay may importanteng tao na paparating sa iyong buhay. Huwag na huwag saktan o patayin ang ahas sapagkat sabi nila kapag poisonous daw ang ahas, mas maswerte raw ito. Nakakatakot man daw ito pero maghahatid naman ito ng swerte sa iyo. Umiwas ka na lamang pero wag na wag mong sasaktan dahil pinaniniwalaang ang ahas ay associated din sa spiritual presence. Ayaw ng mga ahas sa tao, ayaw ng magulo at ng maingay na tao. Kaya kung makikita mo sila na aksidente, ibig sabihin ay siswertehin ka. Kaya nga merong isang restaurant, isang Chinese restaurant, I think malapit sa Binondo, kung saan nagpapakawala sila ng ahas habang kumakain ang kanilang mga customer. At kung kanino lalapit ang ahas, usually yun ang sinasabi nilang dadapuan ng swerte. Sign number 3, kapag nakatagpo ka ng ahas sa daan. Sign number 4, kapag nakakita ka ng bulalakaw. Mag-wish ka agad kapag nakakita ka nito. Alam na alam natin ito, lalong-lalo na ang termino ng mga kabataan ay shooting star. Kapag nakakita ka nito ay agad-agad kang humiling dahil pinaniniwala ang matutupad nito ang anumang kahilingan mo. Kapag nakakita ka ng bulalakaw ay ipikit ang iyong mga mata at mag-wish dahil naniniwala sila na sa loob ng 30 araw ay matutupad agad ito. Kung ikaw ay may sakit, maniwala kang gagaling. Ikaw, dahil magiging kabaliktaran ang pangyayari kapag hindi mo pinaniwalaan ito. Kung merong nawala sa'yo ay baka bumalik din sa'yo. Kaya mag-iingat ka kung ano man ang iyong hihilingin sa oras na makakita ka ng bulalakaw. Dahil kung ano man ang iyong hilingin ay maaaring matupad sa loob lamang ng 30 araw. Sign number 4, kapag nakakita ka ng bulalakaw ay mag-wish ka na agad. Sign number 5, kapag pumasok sa iyong bahay ang paru-paro. Pinaniniwalaang ang paru-paro ay nagdadala ng magandang enerhiya at meron daw itong magandang balita para sa'yo. Good opportunities, ika nga. Kapag colorful daw ang paru-paro, ang bisita mo ay magdadala ng good news patungkol sa iyong love life. Kapag ang paru-paro ay kulay itim naman, halos dark na ang kulay, ang bisita mo naman ay magdadala ng good news kaugnay sa iyong career at business. Huwag na huwag mong hahabulin ang paru-paro palabas ng iyong bahay kung ayaw mong mawala ang swerte. Huwag na huwag mo ring sasaktan o itataboy ang paru-paro sapagkat imbis na swerte ang dumating ay baka maging bad luck pa ito. Huwag mong papatayin ang magandang enerhiyang dumating sa buhay mo.
Sign number 5, kapag pumasok sa iyong bahay ang paru-paro. Sign number 6, kapag nadapuan ng dumi ng ibon ang iyong ulo. Maraming mga taong naniniwala na ito ay isang major sign na may paparating na swerte sa'yo. Hindi ito masyadong magandang pakinggan dahil syempre dumi ito ng ibon. Lalo na kung may pupuntahan ka at may mahalagang lakad ay bigla kang maiputan ng dumi ng ibon sa iyong ulo. Huwag mo na lamang isipin na ito ay masama. Bagkus, tignan mo ang dala nitong good luck sa'yo. Ang mga ibon ay nagdadala ng good fortune, kaya kapag pumasok ang ibon sa inyong bahay o kaya naman ay nagtayo sila ng pugad sa loob o sa labas ng iyong tahanan o place of business, huwag mong galawin ito sapagkat ito ay nangangahulugan na maraming magagandang oportunidad ang paparating sa'yo. Sinasabi rin na ang mga ibon ay powerful protectors o mas kilala bilang guardians. Sila ang iyong mga tagapagbantay at gagabay sa'yo. Sa makatuwid, maganda rin ang enerhiyang ibinibigay ng ibon. Sign number 6, kapag nadapuan ng dumi ng ibon ang iyong ulo. Sign number 7, kapag nangangati ang iyong palad, lalong-lalo na kung kanang palad mo ito. Ito na siguro ang pinakapopular na pinaniniwalaang swerte sa buhay. Kapag nangangati ang iyong palad ay nangangahulugan lang na may darating na good luck. Pinaniniwalaan din itong magkakapera ka. Sabi nila, kapag kaliwang palad mo ang nangangati, paparating ang pera. Maaaring posibleng manalo ka ng loto o kaya na may magkakaroon ka ng pera na may 4 digits. Maaaring 1,000, 2,000 o kaya na may 3,000 pesos. At kapag kanang palad naman na nangati, ay nangangahulugan lamang ito na hindi masyadong swerte sapagkat pinaniniwalaang ang pera ay aalis. Maaaring gastos ito. Kaya obserbahan mo kung aling palad ang nangangati. Good luck ba o bad luck? Sign number 7, kapag nangangati ang iyong palad. Sign number 8, kapag aksidente mong naisuot ang damit mo ng pabaliktad. Take note, aksidente dapat, hindi yung sinadya mo. Swerte raw kapag ikaw ay nagsuot ng damit at bigla mong napansin na baliktad pala ito. Huwag mong sadyain dahil kapag sinadya mo ito, hindi ka na swerte dahil ikaw ang gumawa nito. Nangangahulugan lamang ito na ang iyong mga iniinda, ang mga hinanakit at pasakit ay magiging kabaliktaran. Kumbagay ang inaakala mong malas na tadhana ay magiging baliktad at saswertehin ang iyong kapalaran. Kung aksidente mong nasuot ang iyong damit ng pabaliktad, hindi mo napansin at huli na nang mapagtanto mo ito, nangangahulugan na maaaring may dumating na swerte sa'yo. Kaya kung sa tingin mo ay pinagsakluban ka na ng langit at lupa, magiging kabaliktaran rin yan kapag aksidente mong naisuot ang damit mo ng pabaliktad.